at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. At narito naman po tayo muli sa araw ng Sabat upang atin siyang dakilain, papurihan, parangalan, at ating paglilingkuran ang tunay na nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Tawa ay maitanim natin sa puso't isipan ang banal at buhay na mga salita ng Panginoong Jesucristo. At isa puso natin, pag-ugatin natin ito, at pagyamanin natin sa ating buhay, sapagkat ang salita ng Diyos, sabi sa 1:21 ng Santiago, ang salita ng Diyos na inyong napapakinggan, ito ang makapagliligtas sa ating lahat. No? Ano sabi, kapatid? Santiago 1:21, kaya't iniwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Ang 4:12. Hebreo 4:12, Ang sabi, kapatid? sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at matalas sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Oh. Kapatid, ang salita ng Diyos, kasi yun yung binigay sa atin. Kaya siya na nagkatawang tao, na binigyan ng pangalan ng Ama ay may pangalan. Mga kapatid, para maunawaan natin kung saan ba talaga, sino bang Diyos ang ating sasambahin? Para malaman natin, marami kasi yung Diyos eh. Oh. Juan 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. 2, ito. Tuloy mo. 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Oh, lahat ay nalikha sa pamagitan niya. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nalikha ang lahat. Oh, nagkatawang tao ba ang Espiritu? 1:20, Mateo. Tawang tao para makilala ng sanlibutan. Kasi ang tao, to see is to believe. Kailangan makikita ninyo ang Diyos. Baybay natin, kapatid, para maunawa at maintindihan na hindi tayo mailigaw ni numan. Napakahirap ang tao mailigaw. Sabi ng Panginoon Jesucristo, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo na magtuturo sa inyo na ginagamit ang aking pangalan. No, para lang sa sarili nilang kapakinabangan. Sarili bang kapakinabangan? Kumita ba ng marami? Maraming pera. Sa relihiyon, maraming pera. Ito ang isipin niyo, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo hindi pagpapayaman, kundi pagpasok sa kaharian. Kung paano tayo makapasok sa kaharian, paano maligtas yung ating espiritu. Yan ang pagigihan natin bilang tayo nagtuturo ng kautusan na maligtas yung ating sarili, pati yung mga nakikinig sa iyo, maliligtas din. Paano sabi? Isaias 9:6, Itong tandaan niyo, mga kapatid. sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. O anong naatang sa kanyang balikat? Tingnan natin. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Tagapayo, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapagitan ng Panginoong Jesucristo, pangalan. Okay, ano sabi? Mateo 1:20, datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabing, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Amen. Ang dinadalang tao ni Maria ay sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, yun yung Ama na nagsasabing, ako nga. No? Nagkatawang tao sa pamagitan ng sinapupunan ni Maria. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Ano sa 21? 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. May pangalan ba ang Ama? Ang itatawag niyo sa Kanya ay pangalan Jesus. Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Siya ba'y kahanga-hanga? Walang hanggang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. 9:6. Kapayapaan
Ayaw ba niyo mga kapatid, sa Kanya nakaatang ang lahat? Walang hanggang Ama. Wala nang Ama. Walang hanggang Ama, siya lang. Naunawa niyo mga kapatid? Walang hanggang Ama. Wala nang iba. Pag sinabing walang hanggang Ama, wala nang ibang Ama, kundi ang Panginoong Kristo, bugtong buhay na Diyos. Kaya nga nagiging anak siya, Juan. O, sige. Juan 14, 6 hanggang 9. Pag sinabing ako, wala nang ibang Ama. Ako nga. O, sige. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa ako nga. Ituloy mo, para lubos na maunawa ng ating nakikinig. 7. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Nakita na nilang Panginoon, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, kapayapaan, at inyo nang nakita. Siya na nga. O, tuloy. 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin." Anong sagot ng Panginoong Kristo kay Felipe? 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama?" O tingnan niyo mga kapatid, may ligaw pa ba kayo? Meron pa bang magpupunta sa inyo mag-house to house at magpakilala pa ng ibang Ama? May ligaw pa ba kayo? Ang katibayan ng bugtong at buhay ng Diyos na ako nga, ay wala ng ibang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang nagsasabi, ako ang Diyos. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Juan 10:30. Diba? Ano sa naparito ang bugtong na anak, kaya nga bugtong eh. Kasi yung kanya sarili ipinadala sa sanlibutan, no? Para siya ay kilalanin ng sanlibutan. O, John 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Anong sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sino mang sumampalataya itong anak ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi tayo dapat ilito. Ang Kristo sa 8:51 ng Juan, pagkatandaan ninyo. Ito ang tatandaan ninyo mga kapatid. 51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita, magpakailanman ang kamatayan. Ibig sabihin, kailanman hindi siya mamamatay. Hindi siya makakaranas ng kamatayan. No? Yan ang pangako ng Panginoon sa lahat ng sumasang sa tunay na Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, no, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. 17 ng Roma. No? Kailangan tayo sa salita ng Diyos. Ano po yung nakukuha natin sa pakikinig? Kapag napakinggan na natin yung salita ng Panginoong Kristo, anong napipil natin? Naitanim ba natin sa ating puso at isipan? Nagkakaroon ba tayo ng pananampalataya sa Panginoong Kristo? Roma 10:17. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Kaya nga, pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol sa Panginoong Kristo. Kaya nga ipinapakita sa inyo, no? Lahat ng ito ay mula sa Panginoong Kristo. Wala po kaming itinuturo mula sa aming sarili. No? Kundi mula sa bugtong at buhay ng Diyos na may-ari ng ating buhay. No? Bakit sila ng sister at saka ni brother? Anong purpose ng Diyos? Sila sa Panginoong Kristo o ang Panginoong Kristo ba ang pumili sa kanila? Di ba? Sila ay tinawag.
Diba? Pinili ba sila? O Amen. Yung mga nagsisiibig sa Kanya, yung nakikinig sa Kanyang salita, no? Yun yung tatanggap ng gantimpala mula sa bugtong ng Diyos, Panginoong Kristo ang pinakamapangyarihan sa lahat. Diba? Mabuti ang ginagawa. Diba? Ang pinili ng Diyos ay mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kariyan na ipinatako ng Diyos, no? Na umiibig sa Kanya. Yun mga kapatid ang dahilan bakit tayo narito. Bakit kayo pinili ng Diyos na mapakinggan ninyo ang tunay na aral mula sa Kanya. No? Yan ang gusto na iparating sa atin na mensahe mula sa Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, 6 na araw kayong gagawa, ang ikapitong araw ay pag-ukol ninyo sa akin. Di ba pitong Exodo 22? 20. 22. Ako ang Panginoon mong Diyos, naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, Amen. sa bahay ng pagkaalipin. 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman o ng anumang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa lupa. 5. 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking ang katamaran ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napopoot sa akin. Amen. Yun pala yung mga kapatid. No, ito ipapaalam namin sa inyo. Masakit sa ating pandinig. Ngayon lang natin narinig ito. Makapangyarihang salita ng Diyos. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ayaw ng Panginoong Kristo. Ito ipinapahayag namin to sa inyo sapagkat kapag kinikimkim namin ito at hindi ipinapahayag sa inyo mga kapatid, no? Itinatago namin ang katotohanan ito. Lagot kami. May pananagutan po kami kapatid. No? Bawat isa, bawat nangangaral, kapag itinatago niya ang katotohanan sa mga nakikinig, no? Kagaya na lamang nito. Masakit sa ating pandinig. No? Hindi tayo papayag na ang ating Diyos-Diyosan o rebolto ay hindi tunay na Diyos. Pero sinabi ng Panginoong Kristo na paparusahan niya ang tao sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na salinlahi at napupuot siya sa mga taong sumasamba pa sa mga anito o rebolto. Masakit kapatid, pero katotohanan ito. Para hindi tayo mapahamak, tayo naman, galing din kami dyan. Ngunit ipinahayag sa amin ng Panginoong Kristo ang makapangyarihan sa lahat, bugtong at buhay na Diyos, na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi sa Deuteronomy 5:7 hanggang 9, no? Ay kasuklam-suklam sa Diyos at ang Diyos mapanibuguin. Ikaw ba, papayag ka ba na ang misis mo may kasamang lalaki? Siyempre, ikaw asawa, asawang lalaki, nakita mo ang misis mo, may kasamang lalaki. Anong naramdaman? Nagsisilos. Mangyari ang Diyos, ako ang lumikha sa iyo mula sa alabok. Ako ang nagbigay sa iyo ng hininga. At nagkaroon ka ng kaluluwang buhay. Tapos, ang sinasamba mo ay yung nilikha ng tao, na kahoy, siya yung sinasamba at hinalik-halikan. Kalapastanganan sa bugtong at bahay na Diyos, mga kapatid. Yan ang katotohanan na dapat ng gusto ng Diyos, maligtas ang lahat at makaalam ng katotohanan. Saan ba tayo galing? Nilikha tayo niya. 2:7 ng Genesis. Pakinggan natin, saan ba tayo galing? Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong at manumbalik loob sa Panginoong Kristo at isuko na natin yung ating mga gawang kasalanan sa Diyos, bugtong at buhay ng Diyos, Panginoong Kristo. Ang kalooban ko at kagustuhan ko sa sanlibutan ito ay hindi ko nakagustuhan. Nalaman ko ang banal at buhay mong mga salita at nalaman ko yung katotohanan. Isinuko ko na po lahat sa inyo ito. Ako po yung susunod na sa inyo. Ganyan po ang pagmaglingkod. Ano sabi sa 3:21? 21. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta.
Di ba? Sabi doon, kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Di ba? Kaya pinawalang sala mula sa bugtong at buhay ng Diyos, Panginoong Kristo, sa pamamagitan po ng kanyang maliit na lingkod. Di ba? Kaya narito tayo upang alamin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nandito tayo. No? Sapagkat ang buhay natin ay hiram lamang. Mayroong kotse, may bahay tayo, marami tayong pera. Mga kapatid, walang madadala. Pagkatapos ng ating hiram na buhay, wala tayong madadalang anuman. Ano bang madadala natin? Tunga na napakinggan natin mula sa Panginoong Kristo. Yun yung madadala natin sa ukay. Pagharap natin sa Diyos, yung sabi doon sa Job 12:2, anong sabi ng Panginoong Kristo? Madadala natin yung napakinggan, yung karunungan mula sa Kanya. 12, walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan at ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Amen. Karunungan mamamatay kasama ninyo. No, mga kapatid, magpasalamat kami sa Panginoong Kristo na napakinggan ninyo ang aral nito. Sapagkat na pong ng katotohanan na yun. Kahit saan kayo magpunta, maligaw kayo. Bakit? Dahil hindi na nila ipinapangaral yung mga katotohanan ito tago sa banal na kasulatan. Sapagkat dito sa amin, ipinapahayag na tapang namin itong ipinapangaral sa inyo upang maalaman ninyo Upang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sa kamay. Pananagutan namin ang kaluluwa, ang espiritu ng isang tao. Kapag 9, gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay. Di ba? Kaya nga, ang aral na yan, kaya sabi ng Panginoon Kristo, magtiis tayo. Saan tayo magtiis? Sa paglilingkod. Magtiis tayo sa paglilingkod. Dahil ito lang ang binibigay sa atin ng Panginoon Kristo. Sabi sa Marcos 13:13, ang naglingkod. Ikapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Yung mga naglilingkod. Ngayon mga kapatid, ang tao ngayon balisa. Bakit balisa? Balisa sa kayamanan. Balisa sa hanap buhay. Para kumita. Ang sabi ng Panginoong Kristo, pinakain ko ngayong ibon. Kayo pa nga, na mas mahalaga pa kayo sa ibon. Balisa sa alalahanin. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Maging magalak kayo sa inyong sarili. Huwag kayong balisa sa anumang bagay na dito sa sanlibutan. Dahil ang kabalisahan, yan ang ikapapahamak ng tao. No? Kaya sabi, mag-ingat kayo na huwag kayong maakit ni Numan. 21:34. Lucas 21:34. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mangalog mo sa katakawan at sa kalasin mga pagsusumakit na ito. Dumating sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Kayo mga kapatid, kayo yung patibayan ng inyong pananampalataya sa Panginoong Kristo. Dahil ito lang ang tanging paraan sa isang tao na gustong maligtas. Wala nang ibang kaligtasan mga kapatid. Ang buhay sa daigdig dito, pwede pa tayong mamili. Pwede tayong magpalilim kung gusto nating lilim. Kung mainitan ka, sobrang reklamo, mainit naman. Pero sa kabilang buhay, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Mga kapatid, pray without ceasing. Manalangin kayong lagi sa lahat ng pagkakataon dahil ang kalaban natin, ang dyablo nandyan lang sa gilid. Sumisila. Huwag mang inawa sa panalangin. Laban sa mga masamang espiritu. Dahil nandyan lang sila umaligid-aligid. Minsan nandyan tayo sa harapan pag pinapaypayan tayo. Naantok na tayo, tulog na.
Kapag nasa sugalan, walang antok-antok. Diyan ninyo mga bulay-bulay. Magdamag man, magtungits diyan, walang antok diyan. Pero pag nandito sa iyo, sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, diyan, buwabanat na sila, papaypayan kayo. Yan, tandaan niyo mga kapatid, katotohanan yan sinasabi namin sa inyo. No? Para hindi na kayo makinig sa makapangyarihan salita ng bugtong at buhay na Diyos. Dito na kayo. O, papaypayan ka dyan. Yan ang katotohanan. Matatawa tayo dahil totoo. Dahil yan ang aral mula sa Panginoong Kristo. Pero sa sugalan, sa sabungan, sa ano, wala yung ano, walang antok-antok dyan. Libang ang lahat. Kaya dito ninyo makikilala na kapag ang tao ay nandoon na sa kanan o sa kaliwa. Ha? Diba? Magmimirinda po tayo mga kapatid. Mayroon po tayong ano, sige. I-ano na nyo, bahagin yung mga merienda para may break naman tayo mga kapatid. Habang ako ay nagsasalita ng mga aral mula sa bugtong at buhay na Diyos, no? Magano tayo? O, papuri tayo. Kapatid, papuri. Habang tayo ay nagano. Kasi kapatid, sabi sa 4.4 ng Lucas, Mateo 4.4, ano ba pahalagahan natin? Ang katawan o ang espiritu? No? Hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain, yung kinakain natin, kundi higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Di ba sa kapatid? Mateo 4.4, Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Oh, amen. Sa salitang lumalabas sa bibig ng Panginoong Kristo, diyan tayo mas higit na nabubuhay. Di ba? Salamat sa inyo mga kapatid. Huwag kayong mag-alala na talagang itinadhana ng Panginoong Kristo ang panambahan na ganito. No? Sabi ng mga ibang nagsamba, ay doon sa amin aircon. Ha? Aircon doon sa amin, malamig. Ang sambahan, magandang sambahan. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Saan ba siya natingin? Tinan mo ng Samuel. Tingin ang Panginoong Kristo. Ngayon, ang tao, mga kapatid, tandaan ninyo, nakatingin sa panlabas na nyo. Tinitingnan ng tao sa panlabas na nyo kung anong itsura. Ngunit ang Diyos na buhay, makapangyarihang Diyos, bugtong at buhay na Diyos ay nakatingin sa puso ng tao. Hindi siya katulad ng tao. Tumitingin sa panlabas ng anyo. Yan ang katotohanan. 16:7. 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Di ba? Papagpintas ang tao. Pag nakakita ng pangit naman. No? Bakit? Ang Panginoong Kristo ba naglikha ba ng pangit? Lahat tayo mga kapatid, walang pangit sa paningin ng Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo, nilikha sa kayo. Napakaganda ang nilikha ko. May pangit ba sa sinabi ng Panginoong Kristo? Ang Panginoong Kristo lamang. Ang tao ang nagsasabing pangit. Pero sa paningin ng Panginoong Kristo, lahat tayo maganda sa paningin niya. Sapagkat hindi pwedeng pintasan ng hos ang kanyang nilikha. Kaya dito ninyo malalaman kapatid, no? Na kung ikaw Diyos, sabi ng Panginoong Kristo, mag-ingat kayo sa inyong pananalita na hindi kayo nakakakit na inyong kapwa. Huwag kayong maminta. Huwag kayong magipag-chismis. No? Na yung pag-iingat sa atin sapagkat mawala na sa atin yung kabanalan. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ano ba ang ng chismis? Sabi sa Kawikaan 18:8, masarap pakinggan. Kawikaan 18. Panginoong Kristo niyan. Kailangan tayo maging banal sa paningin ng Diyos. Wala tayong inaapakan tayo, wala tayong pinag-chismisan o magagawa tayo ng istorya para lang maiangat ang ating sarili. Sa kapitbahay, maghapon. Para lang makapanira ng kapwa. Ayaw ng Panginoong Kristo niyan.
yung kabanalan ng kagustuhan niya. Ano sabi? Kawikaan 18:8, ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. O, dito sa akin, ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na mapag-usapan. Diba? Mas higit natin naiintindihan. No? Maraming dito talata na verse na iba't ibang pero iisa lang. Pero mayroon tayong pamamaraan na madaling maiintindihan. Kaya yan ang banal na kasulatan o manual of life natin. Ha? Ang manual, yan ang guide natin. May na refrigerator o appliances, may kasama yan na manual. Bakit? Anong purpose ng manual? Para alam mo kung paano mag-defrost, paano mag-on, paano mag-off. Ha? Ganon din dito sa buhay natin. Habang ang tao nabubuhay, dapat alamin niya ang manual niya. Alamin niya ang tunay na buhay. Di ba? Kasi ang Diyos, naglikha sa atin para tayo ay makapiling niya. Nakahanda na yung mga silid natin sa kaharian ng langit. Ano sabi doon sa Juan 14? Kasi, Nakalaan na ba? Okay. huwag magulumihan ang puso, Oh. magsisampalataya naman kayo sa akin. Tuloy Sa mo. bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Oh. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Oh, di ba? Tuloy. 3. At kung kayo'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Di ba? Bakit siya'y isang sinungaling at ama nito. Yan ang kasinungalingan. Kaya mga kapatid, sa ating pandinig, tanggapin natin kung masakit ang salita ng Panginoong Jesucristo para sa atin, ibig sabihin mahal tayo ng Diyos na buhay. Ibig sabihin gusto niya na ang kanyang mga anak maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano bang mayroon sa katotohanan? 8:32 ng Juan. Anong mayroon sa katotohanan? Pag nakilala ninyo ang katotohanan ito, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Malaya na ako sa katotohanan. Nalaman ko na ang maling katuruan. Anong sabi? Juan 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Dito ninyo makilala ang katotohanan na nangangaral ng katotohanan upang hindi kayo mailigaw ni numan. Ha? Sapagkat ang pagtuturo, sabi ng Panginoong Jesucristo, ituro ninyo. Sino ba marunong dito sa sanlibutan? Mga marunong. Di ba? Alahanin ninyo ang katayuan ninyong nung tinawag kayo, sabi sa 1:26 ng unang Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Di ba? Makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Sa tao lang yun. Ano sabi sa 27? Unang 27. Subalit, pinili niya Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmanga ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Amen. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Yun mga kapatid, hiyain niya mga marurunong. Sinisira niya ang mga karunungan ng mga marurunong. Di ba? Nalulugod siya sa mga taong mahihirap, hindi nagmamataas sa sarili, hindi malaki sa kanyang sarili, nagpapakumbaba siya sa kanyang sarili, natanggapin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita pala ng Diyos ay makapagliligtas. Di ba? Sabi sa taga-Korinto, 1:28. 28. Pinili niya ang mga tao, At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili tahan, mga kayamanan sa walang-wala, mahihirap. Yun ang gusto ng Panginoon sa Kristo na kanyang iligtas. At hindi nagpapaganda ng sambahan. Hindi marangya.
No? Hindi matayog ang kanilang sambahan. Yan ang pinili ng Panginoong Kristo. Bakit ang Panginoong Kristo saan ba ipinanganak? Nasaan? Sabsaban. Bakit sa sabsaban? Mabaho. Bakit ang Panginoong Kristo doon dinala sa sabsaban? At doon ipinanganak sa sabsaban? Anong ibig sabihin? Sa atin, ng mga tunay na naglilingkod. Para may tularan na ang tao dapat pantay-pantay, walang mayaman. No? Walang mahirap, pantay ang paningin. Na hindi nagmamataas sa kanyang sarili. Kapag ganyan ang nagmamataas sa kanyang sarili, yan ay ibinababa ng Panginoong Kristo. 14:11. Lucas. Nakikita ninyo ito sa sabsaban ng baboy. Ito, koral ng baboy ito eh. Dito, itinayo ito sa koral ng baboy. Nakita ninyo mga kapatid? Ano ito? Anong mayroon dito? Kasi yung iba dito, nagtataka. Namamangha. Ha? Pag may pumupunta dito, hindi na matutuloy. Doon lang sa malayo. Anong mayroon dito sa loob? Ang sabi ng Panginoon Kristo sa 18:20, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon, nang dahil sa akin, naroon ako sa kalagitnaan. Nandito pa lang kapangyarihan ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya pag may pumupunta dito, doon lang. Takot ka dito pumasok. Ano sabi pa sa'yo mga kapatid? Mateo 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Amen. Dito mga kapatid, ninyong matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi ang akin lamang pangalan. Bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Gawa 4:12. Sabi. Gawa 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sa mga tao sa sukat nating ikaligtas. Di ba mga kapatid? Walang ibang Diyos na ibinigay sa ibabaw ng lupa. No? Sa sukat nating kaligtas, ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. No? Kaya 29 ng unang Korinto, kaya walang sinuman ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Wala mga kapatid. Di ba? Walang magpagmamalaki. Pantay tayo sa paningin ng Diyos. No? Ang tao lang nagmaki sa kanyang sarili. Yun ay mangmang. Walang alam. Ngayon, ipinaalam natin sa kanila, nagkaroon na sila ng karunungan. No? Sa kanya, nagmula ang buhay. Sabi sa 1:30 ng unang Korinto, no? Taglay ninyo dahil sa pagkikipag-isa ninyo sa Panginoong Kristo. Ano sabi dyan? Unang Korinto 1:30, datapwat sa Kaniya, kayo'y nangasakay kay Kristo Jesus, Amen. na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Amen. Dapat tayong lahat ay maturing na banal at maging matuwid tayo sa paningin ng Panginoong Kristo. Diba? Tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang Panginoong Kristo sa kanyang buhay. No? Kasi sa kanya, dapat ipagmalaki natin ang ating buhay na mayroon tayo ngayon kasalukuyan. Yan ang dapat nating gawin. Sapagkat sabi ng Panginoong Kristo, habang may buhay pa kayo, habang may paningin pa kayo, habang may panlakad pa kayo ng inyong mga paa, ilakad ninyo yan sa akin, yung kalakasan ninyo. Mga ngaral, 12. Mga ngaral 12:2, bago ang araw at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Tuloy. 3, sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manganginginig, at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mga glilikat, sapagkat sila ay kaunti, at yung nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. 4,
At ang mga pintuan ay sasarahan sa mga lansangan, pagka ang tunog ng giling ay humina, at ang isang babangon sa tinig ng ibon, at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Amen. Mga ibig sabihin, mga kapatid, alalahanin natin habang may paningin pa tayo, habang may pandinig pa tayo, na mapakinggan natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. Alalahanin ninyo ang buhay na ibinigay niya sa inyo. Sabi ng Diyos na buhay. Ang sikat ng araw makubli, bago magdilim ang buwan at ang bituin, bago magdilim ang ating paningin, no? Bago makublian ng kadiliman ng ating mata, bago ka malambungan ng mga makapal na dilim na ulap, ibig sabihin ito na yung pawala na yung buhay, mamatay na ang tao. Alalahanin niya na ang kanyang buhay ay mula sa Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Yan ang ibig sabihin ng kanyang mga anak na maligtas at makaalam ng katotohanan. Ha? Kaya alalahanin mo bago humina ang iyong katawan, ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. Ngayon, kompleto pa kayong mga ngipin. Alalahanin ninyo, na pagsakit ng ngipin na yan, alalahanin mo ang may bigay. Ang inyong mga ngipin, may nainguya pa kayo ng tama. Huwag ninyo kayo manumbalik sa Panginoong Jesucristo at maglilingkod. Huwag ninyong hintayin na magkaroon pa kayo ng karamdaman. Huwag ninyong hintayin manghihina pa ang inyong tuhod at hindi na makalakad. Saka kayo sasabihin ninyong, maglilingkod ako sa iyo, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag niyong hintayin yan, kapatid. Dahil tayo ay may obligasyon. Mayroon tayong luluhod sa harapan ng Panginoong Jesucristo upang ipagsulit ang ating buhay sa Diyos. Hindi sa mga bagay na dito sa libutan na napapahamak ang ating espiritu sa mga alalahanin sa buhay. Okay. Ano sabi? Mga 12:13. Haharap tayo sa hukuman. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay mata ng Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. What? 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Di ba mga kapatid? Haharap ang lahat, Panginoong Jesucristo. Bawat isa ay ipagsusulit natin sa Diyos na buhay. Ano ang gawa natin dito sa libutan? Ito ay katotohanan ipinahayag natin. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, dapat wala tayong ikukubli na katotohanan para ang tao nakikinig sa inyo maligtas, pati kaming nangangaral. Sapagkat yes, haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo at tatanggap tayo ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig. Okay? Ito, 5Gs, sapagkat tayong lahat ay kinakahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, Amen, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Mabuti man o masama, kaya walang katotohanan mga kapatid na narinig natin sa karamihan. Ay kinuha na ni Lord yung sinumatay na. Sa hukuman. Bakit pa sinabi ba ngayon na kay Lord na yan? Yan ang panumbalik loob sa Diyos. Nakarinig ba ng katotohanan yan? Nakarinig ba ng aral mula sa Panginoong Jesucristo? Walang katotohanan. Dahil ang lahat ay haharap sa hukuman upang ipagsulit natin yung ating magawa, masama man o mabuti. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kailangan magsisi. Yes? Ano yung pagsisihan natin? Roma, Dati tayo sa prinsipe ng kasalanan. Okay. Roma 5Gs, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na at mga liligtas tayo
No, ibig sabihin mga kapatid, pamagitan ng Kristo, tayo'y naligtas na. No? Mula nang tayo'y nakaalam ng katotohanan, yung kasalanan natin nagawa, no? Ay napapatawad tayo sapagkat kailangan pagsisihan natin at manumbalik loob tayo sa Panginoong Kristo. Sabi doon sa Zacarias 1:3. No? Kaya sabihin mo sa kanilang ipinasasabi ng Panginoon na makapangyarihang Diyos, no? Manumbalik kayong lahat sa akin. Kakalingain ko kayo. No? Tuloy mo kapatid. 4. 4. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang na siyang mga pinagsabihan ng mga unang propeta. Nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Oh, diba? Manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong mga masamang lakad at sa inyong mga masamang gawain, ngunit hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan magsisi at manumbalik loob tayo sa Panginoong Kristo at magpabautismo. Napakahalagang bautismo. Mayroon tayong bautismo dito, lubog sa tubig. Ano sabi doon sa Marcos 16:16? Ng Diyos. Oh, kailangan mag-purify tayo. May panganak tayo muli. Kasi yung mga kasalanan natin, no, kasama ng mailibing, no? Sabi doon sa Roma 6:3-4, ang kasalanan natin ay kasama ng mailibing sa pamamagitan ng bautismo. No? Namatay na tayo sa kasalanan. O sige. Roma 6:3-4. O hindi pa ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Amen. 4. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. O, ayun, ano ba yung inaano natin? Ang luma nating espiritu ay tatanggap ng bagong espiritu. 36:26. Ezekiel 36:26. Ha? Ano yung isusuko natin? Oh. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yon yung mga kapatid na naisuko natin yung matigasin natin puso, masuwayin nating espiritu. No? At papalitan na ngayon ng bagong espiritu at masunuring puso. Di ba? Mula nung tayo'y tumanggap ng bautismo, lubog sa tubig. No? Naisuko na natin yung ating lumang espiritu. 27. Tuloy. 27. Ezekiel 36:27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatutunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Oh, amen. Yan mga kapatid, ng tungkol sa bautismo. Ano bang tatanggapin natin? No? Nung tumanggap na tayo ng bautismo at na tayo, may bagong puso na, may bagong espiritu na, anong tatanggapin natin? Kapangyarihan. 1:12. Anong tinanggap na natin? Kapangyarihan. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Maganda mga kapatid ang aral ng Panginoon Kristo. No? Ang sa kanya ay nagsisampalataya ay bibigyan ng mga kapangyarihan na maging anak niya. Ano yung kapangyarihan? Nasaan yan? Ephesians 6, Jess. Ano yung kapangyarihan? Ano yung bigay sa atin? Itong power ng Diyos. Yung suot-suot natin, ito, binigay. Papaliwanag natin. Ano ba ito? Ha? Ano sabi dyan, Steph? Dala, ano? Mayroon dyan. Mayroon tayo, power ID. Ito, laban sa mga pangkukulang, masamang espiritu. Ha? Laban sa mga taong mga mapag-interest ng buhay natin. O, di ba? Di ba? Ito. Ang kapangyarihan ng bugtong at ng Diyos. Ano sabi? Efeso 6:10. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Oh, tuloy. 11. Mga bis kayo ng buong kagayakan
ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Magsitibay kayo sapagkat ang lalang ng dyablo ay dito ang kalaban natin ay ano na? O sige, masamang espiritu, pinuno na ng kapangyarihan. Ano tuloy? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito, sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Di ba mga kapatid? Yan ang kalaban ng tao. Hindi tao ang kalaban natin, kundi pinuno na ng may kapangyarihan dito sa sanlibutan. Kung nananaig na. Na ano na ngayon ng 666? Nakita ninyo? Ang tatak na ngayon, napatatak na sila ng 666 sa noo, sa kanilang dibdib. Sa katawan. Naghahari na sila ngayon. Ang sinasamba nila ngayon ay si Satanas na. Yan ang kalaban natin. Tandaan, ano ba yung 666? Kaya nga sabi ito, ibigay sa inyong baywang, kapatid 6-4-10. Epeso 6-14. Mamaya talakayin natin yan para maging handa kayo kung ano yung 666. Na ngayon, sinasamparan nyo lahat ang bagay. Ano sabi? Epeso 6:14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Amen. Isuot ninyo sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15. 15. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. May pangaran niya, magandang balita ng kapayapaan. Kaya, 17. 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito yung turbante ng kaligtasan o tabak, salita ng Diyos. Isuot ninyo sa dibdib. Sabi dito, isuot ninyo sa dibdib ang balote ng kaligtasan. Unang Tesalonica 5:8. Dahil tayo nasa panig ng araw, nasaan ba tayo? Sa panig ba ng araw? Kaya maging handa tayo bilang mga anak ng Panginoong Jesucristo. 8. Datapwat, palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mga pigit tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Di ba? Ano ba yung baluti ng Diyos? Ang baluti ng Diyos. Kaya nga sabi daw sa 18, manalangin kayong lagi sa lahat ng pagkakataon. Walang piniling oras. Lagi kayong magdasal. Dahil yan ang pinakamakapangyarihang sandata. Yung nangyayari sa buong daigdig ngayon, salot yan. Na hindi titigilan ng tao hanggat hindi mamamatay. Pwede ba ito? 18. 5. 18. 8, 5-8. Thessalonica 5:8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith, Breastplate. breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Kailangan isuot natin sa dibdib ang helmet ng kaligtasan. Balote ng kaligtasan. Kaba natin ay espiritu ng masama. Kaya pag sinuot ninyo yan, nag-iilaw yan. Ayan malayo pa lang, pag may tumingin dyan, sabihin ano yan? Ipabasa mo, lalayo na. Yung masuwayang espiritu yung. Kahit saan man kayo pumaroon, may panangga kayo sa inyong sarili. At mayroon tayong banal na langis, gamot sa lahat ng uri na karamdaman. Exodo 30:31. May banal na langis tayo. Marami nang nagpapatunay. At isa rin ako dyan sa na magpapatunay na banal na langis. Diyan nahugot ang aking buhay. Sa pamagitan ng pananalig at pananampalataya sa tanging bugtong at buhay na Diyos na iligtas ako at nagkaroon ako yung pangalawang buhay. At nakita ninyo ako sa harapan. At nagsasalita sa inyo. Pasalamat ako sa bugtong at buhay ng Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinaka mga pangyarihan sa lahat. Okay. Exodo 30:31. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin, ito'y magiging banal na langis na pangpahit
sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Oo. Diba? Banal na langis. Diba mga kapatid? buong panahon. Buong panahon gagamitin. No? Dahil yan ay banal, walang expiration. Diba? Lagi natin yung panangga. Diba? Kaya uminom kayo ng banal na langis. No? Pag may ano kayo, masikmura kayo, banal na langis, inom kayo. Kumplito ng kagamitan. Mawala ka ba dyan? Ano ba ang banal na langis? Yan ay kapangyarihan ng Panginoong Kristo na hindi kayo madaig ng anumang karamdaman sa sanglibutan ito. May panangga tayo. Ano ba doon sa ano? Santiago 5:13. May problema ba ang sinaman sa inyo? Santiago 5:13, nagtitiis baga ang sino man sa inyo, Oh. siya'y manalangin. Oh. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. Oh, may tiisin. Diyan sa ibang banal na kasulatan, may problema ba? Sa iba, magbaba. Di ba? O mayroon diyan sa iba, nagbabata ba ang sino man sa inyo? No? Kaya iba-iba. Mahirap po. No? Kaya dito tayo, may problema ba sa inyo? Mayroong problema. Lahat ng tao may problema. Pag hindi niya nakikilala ang may-ari ng kanyang buhay, no? Maraming problema alalahanin sa buhay, magulo ang isipan, hindi alam kung ano ang gagawin. Mga kapatid, sabi nito, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos bago ang lahat ng bagay. Siya muna unahin natin sa ating buhay. No? Pagising natin sa umaga, manalangin tayo. Pag bago matulog, manalangin tayo. Salamat. Pasalamat tayo sa Kanya, may buhay tayo, nagising pa tayo sa umaga. Laging magpasalamat sa Diyos. Yan lang ang ibig sabihin niya. Na marunong tayo magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Di ba? Okay. Napakinggan ninyo ang mga aral mula sa Panginoong Kristo. Nawa, sa susunod na Sabat ay mapakinggan niyo muli. Sapagkat sinabi ng Panginoong Kristo na ang karunungan ng siyang madadala natin. Sabi diyan sa 8:18 ng Lucas, no? Pagbubutihan ninyo ang pakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat ang sa pakikinig ay bibigyan pa kayo. No? Ang wala ay aalisan, pati ng inakalang nasa Kanya. Ibig sabihin, pag pinagbuti ninyo ang pakikinig sa salita ng Diyos, no? Dadagdagan pa niya ng karunungan mula sa Panginoong Kristo. No? At hindi tayo nagmamataas, nagmamalaki sa ating sarili. Tinanggap natin na may kababaang loob ang salita ng Diyos. At ang salitang ito ating napapakinggan ang siyang makapagliligtas sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At sa mga nanonood natin sa live video streaming, no? Pasalamat po ako sa inyo mga kapatid. Patuloy kayo na manood at makinig sa banal at buhay ng mga salita mula sa Panginoong Kristo. Sapagkat mga kapatid, ang panahon ito ay dapat tayong manalangin sapagkat ang pinakamakapangyarihan sandata natin ay ang salita ng Diyos, ang panalangin natin. Yun ang mabisang sandata laban sa mga anumang karamdaman na ibinibigay sa atin. Nawa, mapuspos kayo ng banal na Espiritu ng Diyos at ipagkalooban kayo ng kalakasan, kagalingan ng anumang karamdaman sa pamamagitan ng makapangyarihang Diyos, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristong pinakamapangyarihan sa lahat. Kayo sa inyong mga kasalanan at isanggolin niyo ang lahat sa Panginoong Kristo at tumawag kayo sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Yan lang mga kapatid. Si Brother Deden, nagpapasalamat sa inyo ng happy Sabat at magandang araw sa inyong lahat. Okay? Sa lahat ng mga nanonood.